We seize opportunities through bilateral, multilateral, and multilateral channels. While expanding our partnership into new frontiers, our positive initial engagement provided renewed momentum for sustained high-level exchanges, and more importantly, it reaffirmed the foundational groundwork that continues to strengthen our alliance. And finally, we would not be here today were it not for the visionaries in our shared history who believed in liberty, equality, and justice, values that continue to guide our common pursuit of peace and prosperity for both our peoples. We honor their legacy today and reaffirm our commitment to uphold these principles alongside the United States for the next 80 years and beyond. We look forward to continued support for ASEAN community building, in particular from the United States, through our comprehensive strategic partnership. Tinutulak ang ating bansa pangat, World Bank at ang buong mundo na kamasid. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Now, the Philippines has one of the highest rates when it comes to internet services in Southeast Asia. And yet, as a population, we have the most, if not one of the most, low-income households. So, paano po yun? You have a populace that's at the bottom of the pyramid, and you have internet costs that are high. How do you match it under this admin? So, in the past din, medyo underinvested din ang gobyerno sa telecoms. Ngayon, through the mandate of the President, mag-invest na tayo. Free Wi-Fi. Okay. So, you will invest, DICT. Yes, tama. How much will you invest? So, yung investment na nasagaan namin, nasa mga 6 to 7 billion 6 to 7 billion pesos. Spread over mga 2 years yan. Pero malaki yung nakuha nating suporta sa World Bank. World Bank naman is investing close about 700 million US dollars naman to build the national fiber backbone. Kasi kailangan natin ng sarili nating superhighway. Na yan ngayon, ibibigay natin ng libre. Grabe si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit nakabantay ang buong mundo sa Pilipinas ngayon? May napansin ka ba? Tahimik ang Pangulo pero ang kilos, malakas, matatag at may tinatahak na direksyon. Hindi gaya ng iba na puro ingay, puro satsat, puro reklamo. Si Pangulong Bongbong Marcos, tahimik lang, basta trabaho lang. Ang tanong, bakit World Bank mismo ang nakatutok sa Pilipinas ngayon? Hindi yan chismis, hindi rin haka-haka. Opisyal, may datos, may pahayag. Hindi pa tayo nandoon. Kailangan muna nating intindihin kung bakit ang hindi pa ay hindi katumbas ng wala na. Dahil minsan ang delay may dahilan at minsan ang delay ay parte ng diskarte. This year's Philippines-Korea Business Forum, we are determined to advance policies that strengthen investor confidence, that expand opportunities for our people, and ensure that economic growth is shared. In a rapidly changing world, resilience is built not in isolation, but in partnership. It is therefore both strategic and principled to work closely with reliable partners such as the Republic of Korea, because together we can secure a future where both nations are self-sustaining, competitive, and prepared for the demands of tomorrow. Allow me to extend our sincere appreciation to His Excellency President Lee Jae-myung for joining us. Your presence here reaffirms our steady commitment to deepening the ties between our two countries, and it inspires renewed confidence that we can achieve much together. Ang target, maging upper middle class economy. Pero hindi lang basta pag-asenso, may batayan, may numero, may trajectory. Kaya nga sabi ng Malacanang, hindi pa, pero papunta na. Dito na nagiging interesting ang usapan. World Bank mismo ang nagsabing baka 2027 pa tayong tuluyang umangat sa upper middle income. Pero teka lang, sila rin ang nagsabing posible pa rin sa 2026. Kumbaga, kahit may global uncertainties, inflation, gera, oil prices, the Philippines is still on track. Therefore, hindi failure, hindi kabiguan, bagkus, tagumpay in the making. Pinangunahan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at turn over ng chairship ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations Business Advisory Council o ASEAN-BAC para sa taong 2026. Ayon sa Pangulo, magiging prioridad ng Pilipinas ang pagpapalawak ng kalakalan at pamumunan sa rehiyon kasabay ng pagpapatibay ng regional supply chain sa loob ng ASEAN. Kabilang sa mga pangunahing inisyatibo ng ASEAN-BAC sa panahon ng Pilipinas bilang chair ang suporta sa micro, small and medium enterprises, pagpapatibay ng food security at pagpapataas ng agricultural productivity sa rehiyon. May nakikita sila na hindi agad nakikita ng iba, habang ang ilan ay nakatuon sa problema. Ang World Bank, IMF at iba pang global institutions ay nakatingin sa potensyal. Hindi po't nakaka-proud isipin, ang Pilipinas hindi lang basta third world, hindi lang basta OFW nation, isa na tayong binabantayan ng mundo. At dahil sa tulong ng ating Panginoong Diyos,
na ginagamit niya ang ating Pangulo upang maiangat ang ating bansa. Pero syempre ayaw ng ilan na aminin yan. Bakit nga ba? Dahil kapag umangat ang bansa, bumagsak ang narrative nila. Wala na silang maipintas. Under the Philippine chairship, we place strong emphasis on building economic corridors that expand trade and investment, strengthen regional supply chains, and open doors of opportunity for businesses and communities across ASEAN. Habang tahimik si Pangulong Bongbong Marcos, ginigising naman niya ang ekonomiya. Hindi ba't ironic? Tahimik ang Pangulo sa harap ng kamera, pero sa likod ng eksena, lumulutang ang Pilipinas sa radar ng international investors, financial leaders at development planners. Therefore, kung hindi mo ramdam ang pag-unlad, baka hindi ka lang nakatingin o baka masyado kang abala sa paghuhusga. Hopeful ang delegasyon ng Pilipinas na magiging mabunga ang nakatakdang working visit ni PBBM sa Estados Unidos. Tumulak na patungong Amerika si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong linggo ng umaga para sa 4 na araw na working visit doon. Ayon sa Department of Foreign Affairs, bibisita ang Pangulo sa United Nations at inaasahang mananawagan siya para sa kapayapaan sa Middle East sa gitna ng giyera sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran. Isusulong anila ni Marcos na magkaroon ng restraint o hinahon at pagrespeto sa international law at pagbalik sa dialogo ng mga sangkot na partido. Magtatalumpati rin ang Pangulo sa special session ng United Nations General Assembly para makakuha ng dagdag na suporta para maging non-permanent member ng UN Security Council ang Pilipinas para sa taong 2027-2028. Ang hindi mo napansin, yun ang mas malaki. Hindi headline ang progreso, pero headline lagi ang chismis. Yan ang problema. Pero sa dulo ng araw, hindi chismis ang magdadala sa atin sa upper middle class. Trabaho, diskarte, tiwala. At yan ang hawak ngayon ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Therefore, sa susunod na may kumontra kay Pangulong Bongbong Marcos, tanungin natin sila, mas gusto mo bang may ingay o may pag-unlad? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Mateo 6 verse 21, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Kanina, pinag-usapan natin kung paanong tahimik pero matatag ang pag-angat ng Pilipinas sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos. Tila dahan-dahan pero dire-diretsong, may layunin, may direksyon. Pero teka, habang lumalago ang ekonomiya, kamusta naman ang puso mo? Ano ang kayamanang hinahangad mo araw-araw, kaibigan? Maaring lumalakas ang piso, gumaganda ang GDP, dumarami ang oportunidad. Pero kung ang puso natin ay hindi nakaangkla sa ating Panginoon, mabilis din tayong mabubulok sa takbo ng mundong ito. Dahil sa kabila ng pag-angat ng bansa, may mas dakilang kayamanan. Yes, umaangat ang bansa, but Jesus remains the greatest treasure. Hindi siya bumababa sa halaga. Hindi siya naapektuhan ng global crisis. Siya ay matatag, mapagmahal at puno ng habag. Ang tunay na pag-angat ay hindi lang nakikita sa ekonomiya, kundi sa puso. Kapag lumalagot tayo sa biyaya at awa ng ating Panginoon Jesus, doon natin nararanasan ang totoong upper class status. Hindi sa mata ng mundo, kundi sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesus ay walang kakulangan. Sa gitna ng pandaigdigang krisis, presyo ng langis, inflation at kung ano-anong global uncertainty, ang ating Panginoon Jesus ang katiyakan. Siya ang kayamanang hindi nananakaw. Siya ang tanging pag-ibig na hindi nagbabago. At sa kanyang awa, may pag-asa ang makasalanan. Sa kanyang habag, may panibagong simula ang nawalan. Sa kanyang pag-ibig, ang lahat ay muling binubuhay. Kaya naman, kaibigan, ito ang panawagan ng ating Panginoong Diyos. Hindi masama ang umasenso sa buhay, pero masama kung makakalimutan natin kung sino ang tunay na kayamanan. Kung sa balita nakikita natin ang progresong dahan-dahan pero totoo, naway makita rin natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo na dahan-dahang kumakatok sa puso mo. Hindi kanya minamadali, pero hindi rin siya umaalis. Naghihintay siya. Naibigay mo ang puso mo, hindi lang ang pangarap mo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong habag. Hindi ko na kailangan pang maghanap ng kayamanan sa mundong ito dahil ikaw mismo ang aking kayamanan. Turuan niyo po ako magtiwala sa iyo
at sa aking kinabukasan. Sa gitna ng pagbabago sa ekonomiya, sa bansa at sa buhay, pagyamanin niyo po ang bawat isa, hindi lang sa material, kundi sa pag-ibig mo, lalong-lalo na. Dahil ikaw po ang tunay naming kayamanan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo kaming gabayan at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.